Ang tinig ng abogado ay tahimik, ngunit matalim nang binanggit niya ang apela sa eleksyon, isang hakbang na maaaring yumanig sa politika ng lungsod. Malinaw sa kanyang paliwanag na matibay ang kaso ni Tanggol, at sa bawat salita ay lalong bumigat ang hangin sa silid. Hindi lamang ito laban sa papel, kundi tunggalian para sa dangal, katotohanan, at laban sa kapangyarihang matagal ng hawak ng iilan. Sa kabilang panig, sumabog ang galit ni Miguelito. Namula ang kanyang mukha, kumuyom ang panga, at nanginig ang mga kamay sa tindi ng puot. Para sa kanya, ang posibilidad na mawala ang posisyon bilang alkalde ay hindi lamang banta sa kapangyarihan, kundi pag-atake sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng tensyon, iginiit ni Jackie na kailangan nilang kausapin si Commissioner Medina, kahit mga hulugan ng suhol. Para kay Jackie, hindi na ito usapin ng prinsipyo, kundi ng kaligtasan at kinabukasan. Ngunit mariing idineklara ni Miguelito, hinding-hindi niya hahayaang maging alkalde si Tanggol kahit magbuwis ng dugo at masira ang mga alyansa. Samantala, tumatakbo si Tanggol sa madidilim na eskinita, sinusundan ng mga pulis na parang mga anino. Mabigat ang bawat hakbang, puno ng panganib ang bawat kanto. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Sino ang susunod na mahuhulog sa hukay? Hindi lamang ito tungkol sa kamatayan, kundi sa konsensya, ang pamana ng kasalanan mula sa bawat henerasyon. Sa wakas, nagharap sina Tanggol at Victorino. Sa sagupaan, bumagsak si Tanggol sa paulit-ulit na mga suntok ni Victorino, bawat hampas ay may dalang galit at paghihiganti. Ngunit nananatiling tanong, ito ba ang wakas ni Victorino o simula ng mas madugong kabanata? Bumalik ang alaala sa Lunes, Enero 11, nang tanungin ni Tinding ng direkta. May kinalaman ba si Tanggol sa pagkamatay ni na Erica at Don Gustavo? Ang tanong na iyon ay nanatiling sugat na hindi maghilom, marahil susi sa pinakamalalim na lihim ng kanilang nakaraan. Sa mga mata ni Tinding ay halong hinala at takot, sapagkat kung lumabas ang katotohanan, maaaring gumuho ang kanilang pamilya. Tahimik, ngunit matatag na itinanggi ni Tanggol ang anumang kaugnayan sa pagkamatay ni na Erica at Don Gustavo. Ipinaliwanag niyang tila'y inambus sa mansyon, isang planong matagal nang inihanda ng mga nakatagong kaaway. Ngunit nanatiling maingat si Mayor Miguelito. Para sa kanya, bawat piraso ng impormasyon ay maaaring maging sandata o patibong. Sa gitna ng talakayan, inamin ni Gustavo ang matagal ng lihim, ikinagulat ng lubos ni Maritz. Hindi niya matanggap na ang sariling ama ay nakagawa ng ganoong krimen. Nanginig ang kanyang tinig. Takot ng isang anak na humaharap sa bangungot na hindi niya inakalang darating. Mabigat ang dibdib ni Ramon. Puno ng galit ang kanyang tinig nang ipahayag ang kanilang grupo ang pumatay sa kanyang ama. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Maritz na parang patalim. Hindi na napigilan ni Maritz ang sarili. Buo ang loob niyang sinabi na dapat nang matapos ang walang katapusang siklo ng pagpatay at paghihiganti. Itinuro niyang nadamay na ang asawa at anak ng kanilang kapatid, maging ang kanilang ama, ang lolo ni Tanggol, ay nahila sa kaguluhan ng politika at puot. Ang kanyang pakiusap ay may iisang hangarin. Tapusin ang siklong paulit-ulit na sumisira sa kanilang pamilya. Sa emosyonal na sandaling iyon, iginiit ni Tanggol na kailangan niyang makausap si Santino. Para sa kanya, hindi lamang ito tungkol sa paglilinis ng pangalan, kundi huling pagtatangka upang mailigtas ang isang ugnayan. Alam niyang kailangan niyang sabihin kay Santino na hindi siya ang pumatay sa asawa at anak nito. Kahit binaril siya ni Santino, unti-unti niyang nauunawaan ang ugat ng galit nito. Pagkawala ng mahal at malalim na dalamhati. Sa loob niya ay may takot, ngunit higit sa lahat ay determinasyon. Ang pag-uusap na ito kay Santino ay mahalaga para sa katotohanan at marahil para sa muling pagbubuo ng nasira.
Sa bawat katahimikan ay ramdam nila ang bigat ng mga pasya, mga pagpiling maaaring magbago ng kanilang buhay, maging ng kapalaran ng buong pamilya. Ang mga desisyong nakabitin sa hangin ang magtatakda kung magpapatuloy ang karahasan o matatapos na ang madugong kasaysayan. Mula sa basag na dibdib ay umangat ang pakiusap, halos bulong, nanginginig sa takot. Sa silid na puno ng emosyonal na tunggalian, si Tess ang unang nagsalita. Nakaupo ng tuwid, nakatago sa kanyang mga mata ang pagdududa at sakit. Maingat niyang binigkas ang katotohanang maaaring magbago ng lahat. Santino, sarili mong kapatid ang bumaril sa iyo. Tumigil ang hangin. Bawat segundo ay humaba at ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sigaw. Nakatitig si Tinding kay Tess, nanlaki ang mga mata, napahinto ang hininga. Nanginig ang kanyang mga kamay at sa kanyang isip ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalan, Santino. Bakit niya gagawin iyon? Ang kanyang tinig ay nabasag sa pagitan ng galit at dalamhati. Dumagsa ang mga alaala sa kanyang dibdib. Isang kapatid na minsang pinagkatiwalaan, na inakalang mananatili hanggang wakas. Ngunit ngayon, ang kapatid na iyon ang nagtutok ng sandata laban sa kanya. Sa bawat salita, gumuho ang kanyang tiwala sa pamilya. Sumabat si Rhoda, matatag ang tinig na may halong hinala. Para sa kanya, ang galit ni Santino ay isinilang mula sa paniniwalang si Tanggol ang pumatay sa kanyang asawa at anak. Ang simpleng pagbanggit sa trahedya ay muling nagbukas ng sugat na matagal ng pilit na isinara. Muling umalingaw-ngaw ang pangalan ni Tanggol sa silid, dala ang bigat ng paratang at dugo ng nakaraan. Bawat pagbigkas ay lalong bumigat sa dibdib ni Tinding, sapagkat alam niyang hindi basta mawawala ang puot ni Santino. Ito'y isinilang mula sa nawalang pag-ibig, paghihiganti, at paniniwalang may dapat magbayad. Tahimik si Congressman Leon, ngunit nang magsalita ay malamig at tuyo ang tinig. Tila sanay na sa kaguluhan. Puro barilan na lang, simple ang kanyang pahayag, ngunit may dalang matinding babala, na hindi matatapos ang karahasan hanggat hindi tuluyang masisira ang kanilang pamilya. Sa likod ng kanyang mga salita ay nakatago ang pananaw ng isang politikong batid ang lalim ng kapangyarihan at dugo sa tunggalian. Dagdag pa ni Leon, pinakamahalaga ngayon na ipaalam sa lahat na si Tanggol ang tunay na nagwagi sa eleksyon. Para sa kanya, ang katotohanan ay sandata, isang puwersang dapat gamitin sa tamang oras upang manatiling matatag sa gitna ng unos. Sa malayo, hiwalay sa ingay ng presinto, ngunit hindi sa bigat ng sitwasyon. Nakaupo si Roberto sa malalim na pag-iisip. Tahimik niyang ipinangako na hinding-hindi tuluyang lulubog ang kanilang pangalan. Ang kanilang apelyido ay hindi lamang sagisag ng kapangyarihan, kundi ng mga sakripisyo at kasalanan ng nakaraan. Si Papa mismo ang nagbigay sa akin ng responsibilidad ng pangalang ito, bulong niya. Para bang nakamasid ang anino ng kanyang ama sa bawat pasya. Anuman ang nawala sa atin, gagawin ko ang lahat upang malampasan ang mga hamon. Hindi para kay Papa, kundi para sa sarili ko. Sa kanyang mga salita ay lumitaw ang panloob na tunggalian. Ang paghihiwalay ng kanyang ambisyon mula sa anino ng kanyang ama at ang pagpapatunay na kaya niyang tumayo ng mag-isa. Sa precinct, lalo pang tumindi ang tensyon. Nag-uunahan ang mga tinig, bumibilis ang mga yapak, at tila mabigat na mabigat ang hangin. Bumaba si Rigor upang alamin ang nangyayari, at agad na iniulat ni Mondo na naghihintay na sa labas ang mga mamamahayag, humihingi ng update tungkol sa kaso ng pamilya Mondragon. Kita sa mukha ni Rigor ang inis at pagod. Isang taong sanay sa presyon, ngunit unti-unting nilulunod ng bigat ng mga paratang. Alisin sila, mariin niyang utos, pinipigilan ang galit na umaakyat sa kanyang dibdib. Ngunit sinamantala ni Congressman Abet ang pagkakataon. Lumapit siya, matalim ang mga mata, at diretsong nagtanong,
May kinalaman ba talaga ang pamilya Guerrero sa pagkamatay ng mga Mondragon? Tumagos ang tanong na iyon sa usapan na parang patalim. Bago pa man makasagot si Rigor, sumabat ang isang babaeng mamamahayag na mas matalim pa ang tanong. Ito ba'y kaparehong insidente ng patahimikin ng mga Guerrero ang pamilya di makulangan? Lalong bumigat ang hangin sa silid. Bawat salita ay parang bala, handang pasabugin ang lahat anumang oras. Ano yung sinasabi ninyo? Galit na tugon ni Rigor. Pilit na kumakapit sa kontrol. Nasa maagang yugto pa tayo ng investigasyon. Ngunit hindi tumigil si Abet. Ipinaliwanag niyang namatay ang malapit na bodyguard ni Mayor Guerrero sa pinangyarihan, isang katotohanang lalo pang nagpalakas sa hinala ng publiko. Mariing idineklara ni Rigor. Walang kinalaman ang pamilya Guerrero dito, ngunit bakas sa kanyang tinig ang galit at nanginginig na takot. Lumabas na kayo, mariin niyang utos. Hindi pa rin umatras si Abet. Hindi ka pani-paniwala. Sir, muli ninyong pinagtatakpan ang pamilya Guerrero. Tila kayo'y nakikinabang sa kanila, kaya kayo'y napopromote. Sa sandaling iyon, sumabog ang galit ni Rigor. Walang kwentang hangal. Sigaw niya, halos sumugod kung hindi lang pinigilan ng mga kasamahan. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa huli, iginiit niyang maraming kaaway ang pamilya Mondragon, kaya't mali na ituro lamang ang isang pamilya. Sa likod ng lahat ng ito, halata ang takot, galit, at mga nakatagong motibo sa mga mata ng bawat isa. Ang katahimikan sa pagitan ng mga salita ay mas malakas pa kaysa sigaw. Bawat pasya ay may kapalit, dugo o katotohanang mahahayag. At sa mundong ito, walang inosente. Tanging mga taong lumalaban para sa sariling bersyon ng hustisya at kaligtasan. Nang mabanggit ang pangalan ni Tanggol, lalo pang bumigat ang hangin sa silid. Kumalat ang katahimikan, ngunit sa mga mata, ni Naaling Tinding, Eveli, at Roda ay malinaw ang takot at pangamba. Alam nilang malayo pa sa pagiging simple ang sitwasyon, lalo na sa sariwang balitang inaresto na si Divina Mondragon. Si Divina Mondragon. Para kay Aling Tinding, hindi karaniwang pangyayari ang pag-aresto kay Divina. Patunay ito na unti-unting nabubunyag ang mas malalim na sapot ng sabwatan at kasinungalingan. Sa kanyang dibdib ay naghalo ang galit, takot at determinasyon upang ipagtanggol ang kanyang apo. Sa bawat hinga ay ramdam niya ang nakaambang panganib na anumang oras ay maaaring kumilos ang pulisya at agawin si Tanggol. Nais pa sanang magsalita ni Abet, mabigat ang tinig sa takot at pangamba. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga pulis. Halos pilit siyang itinulak palabas. Isang eksenang lalo lamang nagpatibay sa hinala ng lahat na may mas malalaking puwersang kumikilos. Habang dinadala siya palabas, nagtagpo ang kanyang mga mata at ang kay Aling Tinding. Sa isang tingin, malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit kasabay nito, ang kanilang iisang pangamba para kay Tanggol. Kung matutunto ng pulisya ang kinaroroonan niya, hindi ito magiging tahimik na pag-aresto kundi marahas na paglusob na maaaring humantong sa kamatayan. Ipinahayag ni Aling Tinding ang pasasalamat sa lahat ng tumutulong, kahit yaong hindi kadugo ngunit nadamay sa tunggalian ng pamilya. Para sa kanya, hindi na ito tungkol sa apelyido o pagkakamag-anak. Ramdam niya ang tungkulin ng isang ina at lola, isang responsibilidad na ngayon naglalagay hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad sa panganib. Matatag na nagsalita si Evely. Hindi na ito suliraning nakapaloob sa isang pamilya lamang. Sa kanyang pananaw, nilamon na ng krisis ang buong Maynila. Hinahanap nila si Tanggol hindi lamang bilang pugante, kundi bilang sagisag ng katotohanan, ang katotohanang matagal nang ibinaon. Kailangang lumabas ang katotohanang iyon, gaano man kadugo o kasakit. Dagdag ni Roda sa maingat na tinig, naglalagablab na ang galit ng bayan. Sa mga lansangan ng Maynila, ramdam ang pagkadismaya at gutom sa pagbabago.
Bawat bulong, bawat palitan ng tingin ay tila hudyat ng paparating na unos. Mariing ipinahayag ni Aling Tinding na ang bayan ay naghahangad ng pagbabago at ngayong narito na ang kanyang apo, hindi na sila titigil. Sa kabila ng kanyang edad, matatag ang kanyang diwa. Nangako siya, lalaban sila. Lalaban ng bayan para sa Maynila. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa lahat ng matagal nang inaapi at pinatahimik. Sa ibang bahagi ng lungsod, habang naglalakad si Pungay patungo sa bahay ni Congressman Leo, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang batok. Tila bawat hakbang ay minamasdan. Hindi siya nagkamali sapagkat palihim na sumusunod si Victorino. Sanay sa panganib, paulit-ulit siyang lumiliingon upang tiyakin ang kanyang kutob. Pilit niyang pinanatili ang katahimikan, ngunit alam niyang kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magbunga ng trahedya. Sa likod ng matigas na mukha ay nakatago ang takot na ang susunod niyang galaw ay maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Sa labas, nagngangalit ang tensyon, habang sa loob ay tahimik na hinanap ni Mary Tess si Ramon. Simple ngunit puno ng emosyon ang kanyang tanong. Sumagot si Ramon na buhay pa siya, bagaman mabigat ang tinig sa pagod at pagkakasala. Nagpasalamat si Tess na hindi iniwan ni Ramon si Tanggol. Para sa kanya, pinakamahalaga na may tumayong panangga para sa bata sa gitna ng kaguluhan. Mariin ang pahayag ni Ramon. Hinding-hindi niya hahayaang masaktan ang kanilang anak. Handa siyang tanggapin ang tama o mamatay muna, basta't hindi mahulog si Tanggol sa panganib. Ngunit hindi na itago ni Tess ang kirot na nakabaon sa kanyang dibdib. Sinabi niyang pinakamahirap tanggapin na si Ramon ang pumatay sa kanyang ama. Gayunman, pinigilan niya ang luha at ipinakita ang pag-unawa. Sinabi niyang nauunawaan niya ang ginawa ni Ramon at kung siya man ang nasa parehong sitwasyon, marahil ganoon din ang kanyang gagawin. Ngunit hindi niya maitago ang lungkot na ang mga kasalanan ng nakaraan ay patuloy na sumisira sa kanilang pamilya. Humingi ng tawad si Ramon, bawat salita ay mabigat sa pagsisisi. Para sa kanya, tila ang mga pagkakamali ng nakaraan ay naging sumpa, ngayoy humihingi ng kabayaran. Sinubukan ni Tess na pag-aani ng usapan. Sinabing kalimutan na ang lahat at magpatuloy. Ngunit alam nilang pareho. Hindi madaling maghilom ang sugat ng nakaraan. Ang landas sa hinaharap ay puno pa rin ng panganib, sakripisyo, at mga pasyang magtatakda ng kapalaran ng kanilang pamilya at ng buong Maynila. At sa sandaling iyon, pinakamahalagang katotohanan, buhay si Tanggol. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ng ina ang larawan ng anak na nakabalot ng benda, bawat hinga ay may kasamang sakit. Ang tanging pag-asa niya ay matapos na ang lahat. Isa pang pag-asa na lumabas na ang resulta ng muling pagbibilang. Upang maupo si Tanggol bilang alkalde, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pagkakataong muling pag-isahin ang pamilyang paulit-ulit na winasak ng karahasan, takot, at matagal nang nakabaong mga lihim. Sa kabila ng paulit-ulit na tangkang pagpatay, patuloy pa ring humihinga si Tanggol. Lumalaban, bumabangon. Ang pusay may siyam na buhay, ngunit nalampasan na niya iyon. Biro niya. Ngunit sa likod ng biro ay malalim na pag-aalala. Alam niyang hindi ordinaryo ang mga kaaway ni Tanggol at bawat araw na siya'y nabubuhay ay lalo lamang nagpapagalit sa pamilya Guerrero. Mariin ang tugon ni Tonyo. Matagal nang kasama, hindi umatras kahit sa harap ng kamatayan. Para sa kanya, malinaw, si Tanggol ang kailangan ng bayan. Hindi siya maaaring mamatay, sapagkat sa kanyang pagbagsak ay mawawala ang huling liwanag ng pag-asa na matagal nang bumubuhay sa mga inaapi. Kung bumagsak si Tanggol, muling maghahari ang mga Guerrero sa Maynila at muling dadanak ang inosenteng dugo sa mga lansangan. Kaya't mariing ipinahayag ni Congressman Tanggol. Hindi nabulong ang galit ng bayan.
kundi isang dagundong na handa ng sumabog. Handa na silang lumaban, ipagtanggol ang dangal ng lungsod. At sa bawat matang nakamasid mula sa dilim, ay iisa ang inaasahan. Si Tanggol. Siya ang kanilang sagisag ng pag-asa, ang lakas na pumipigil sa kanilang mga espiritu na tuluyang mabali. Ngunit hindi lahat ay nadala ng emosyon. Maingat at mapanuri si Eneng. Nagtanong, paano lalaban si Tanggol sa ganitong kalagayan? Halos hindi siya makatayo. Puno ng sugat ang katawan. Bawat galaw ay masakit. At binabantayan siya ng pulisya. Kung makita sila ni Mang Rigor, hindi siya magdadalawang isip na barilin. Para sa kanya, walang batas, walang proseso, tanging bala lamang. Agad na nagbigay ng katiyakan si Congressman Tanggol. Kikilos sila ng maingat, walang pagmamadali. Sa ngayon, wala pang kaso laban kay Tanggol. Ngunit mabigat ang kanyang tinig. Bawat hakbang ay maaaring magtakda hindi lamang ng kapalaran ng kanilang pamilya, kundi ng buong Maynila. Wala pang matibay na ebidensya laban kay Tanggol at walang nagtatangkang magpatotoo. Marami ang umurong sa takot, ngunit mas marami ang nagtiwala sa kanya. Sa tahimik na silid ay malinaw, hindi lamang pisikal ang kanilang laban, kundi mental at emosyonal. Matatag ang pangako ni Tonyo kay Tanggol, hinding-hindi niya iiwan ang kaibigan. Huwag kang mag-alala, anya. Gagawin namin ang lahat upang hindi ka masampahan ng kaso. At kapag lumabas na ang resulta ng muling pagbibilang, uupo ka bilang alkalde. Doon natin sisimulan ang pagtanggal sa mga gerero isa-isa hanggang sa tuluyang lumaya ang lungsod mula sa karahasan at kasakiman. Tahimik na nakinig si Tanggol. Sa kabila ng sakit sa katawan, mas mabigat ang pasan ng responsibilidad. Ang tanging panalangin niya ay huwag baluktutin ng mga gerero ang tunay na resulta ng eleksyon. Alam niyang kaya nila at wala silang konsensya. Ngunit, umaasa pa rin siya na sa huli, mananaig ang katotohanan. Samantala, nagmamadaling lumayo si Pungay. Sa bawat hakbang, ay lalo pang lumalaki ang kanyang takot. Alam niyang may sumusunod sa kanya. Mga aninong nakatago sa dilim, mga matang nakasilip mula sa likod ng poste. Lahat ng palatandaan na hindi pa tapos ang habulan. Bawat paglingon ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Napagtanto niyang isang maling galaw ay maaaring maging wakas niya. Lumabas si Tanggol matapos ang gamutan, bahagyang bumuti ang kanyang kalagayan. Agad siyang niyakap ng ina. Puno ng takot at pag-aalala ang mga mata. Ano na ang plano? Hanggang kailan tayo tatakbo? Hanggang kailan tayo mabubuhay sa takot? Nanginginig ngunit matatag ang tinig ni Tinding. Nakiusap siya. Manatili ka rito. Mahina ka pa, nasa labas ang panganib, at tiyak na hinahanap ka ng pulisya. Hindi niya kayang muling makita ang anak na duguan at walang malay. Tahimik na nagmasid si Congressman Leo. Para sa kanya, ang pananatili muna ang pinakamatalinong hakbang. Hindi pa oras upang muling harapin ni Tanggol ang panganib. Kailangan munang gumaling ang katawan at isipan, sapagkat walang saysay ang lakas kung sugatan pa rin ang puso at damdamin. Alam nilang pansamantala lamang ang katahimikan. Anumang oras ay muling sisiklab ang digmaang matagal nang nakabinbin. Mahinang nagpasalamat si Tanggol kina Eneng at Tinding. Mabigat ang tinig na para bang tao ng pasanin ang unti-unting inilalabas. Ramdam niya ang kakaibang katahimikan ng kanilang pinagtataguan. Hindi kapayapaan, kundi tila paghinto bago ang unos. Mariing tumango si Eneng. Sinabing tama ang desisyon na manatili sapagkat saan man sila magtago ay sinusundan sila ng karahasan at paghihiganti. Sa sulok, ibinunyag ni Tinding ang kanyang pagod at pananabik sa normal na buhay. Bakas sa kanyang mga mata ang puyat at matinding pag-aalala. Sinabi niyang hangad niyang matapos na ang lahat. Wala ng dugo, wala ng pamilyang winawasak.
bawat salita ay parang matagal ng panalangin, ngayoy binigkas ng may tapang. Dahan-dahang lumapit si Tanggol sa ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa. Sa larangan ng digmaan, isa siyang mandirigma. Ngunit sa harap ng ina, isa lamang siyang anak na humihingi ng tulong at pag-unawa. Nakiusap siyang tulungan siyang makausap si Santino. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan na hindi siya ang pumatay sa pamilya ni Santino. Nanginig ang kanyang tinig, hindi sa takot, kundi sa pighati ng paulit-ulit na maling paratang. Kalma ngunit matatag ang sagot ng ina. Tiniyak niya kay Tanggol na siya mismo ang kakausap kay Santino. Ipaliwanag niya ang lahat, ipaintindi na walang kasalanan si Tanggol. Ngunit sa loob niya ay may takot, na baka kahit ang katotohanan ay hindi mapawi ang apoy ng paghihiganti. Gayunman, naniniwala siya na ang kapangyarihan ng katotohanan ay makapagpapagaan ng puso. Samantala, mariing ipinahayag ni Congressman Leo ang kanilang plano. Mas malaki ang rally sa mga darating na araw. Puno ng sigla at ambisyon ang kanyang tinig. Sinabi niyang pati mga taga-suporta ng Guerrero ay sasama na. Hinihintay nilang lumantad si Tanggol at sa tamang oras ay muling aangkinin ang Maynila. Para sa kanila, si Tanggol ang sagisag ng pag-asa, ang mukha ng bagong kilusan na babasag sa lumang pamumuno. Ngunit sa gitna ng pagpaplano, palihim na kumilos si Pungay patungo sa bahay ni Congressman Leo. Nabigla siya nang makita ang sasakyan ni Tanggol doon, isang malinaw na senyales ng paparating na panganib. Mula sa malayo, nakamasid si Victorino, alerto ang mga mata, handang kumilos anumang oras. Agad pumasok si Pungay at ibinalita kay Tanggol. Natagpuan na ng pulisya ang bangkay ng serial killer. Mas nakakagulat pa ang kanyang revelasyon, ang mamamatay ay anak ni Divina at Brando Mondragon. Lalong gumulo ang kanilang ugnayan at sapot ng mga kasalanan ng nakaraan. Bago pa man humupa ang kaguluhan, nagbabala si Pungay, kailangan na nilang umalis, sapagkat sinusundan siya ni Lieutenant Victorino. Bawat sandali ay mahalaga, bawat maling galaw ay maaaring magdala ng kapahamakan. Sa kabilang panig, tiyak na si Victorino at tumatawag na ng backup. Mabigat ang kanyang tinig, ito na ang sandaling magtatakda ng kapalaran ng marami. Nagmadali ang grupo ni Tanggol na lisanin ang lugar. Kumakabog ang kanilang dibdib sa takot at inaasahan. Ano ang susunod? Walang nakakaalam. Pagdating ng pulisya, agad nilang sinundan ang bakas ni Tanggol. Nagsimula ang habulan, puno ng tensyon at panganib. Samantala, nag-aalala ang mga konsehal na sumusuporta kay Tanggol sa kanilang mga talakayan. Nagtataka sila kung bakit patuloy na inilalagay ni Tanggol ang sarili sa panganib, para bang walang halaga ang kanyang kaligtasan. Ang kanilang pangamba, baka dumating ang araw na tuluyan siyang mapahamak. Ngunit alam din nilang wala silang magagawa. Ang tanging papel nila ay suportahan siya. Sa kanilang mga mata, si Tanggol ang taong makapagpapatayo ng bagong Maynila, isang lungsod na malaya sa tanikala ng takot at korupsyon. Mariing nagsalita si Piggay, sinabing tungkulin nilang ipagtanggol si Tanggol. Suportahan siya sa laban, gaya ng pakikipaglaban niya para sa Maynila. Sa likod ng kanyang mga salita ay isang panata, isang pangakong puno ng pananampalataya at sakripisyo. Anumang halaga, mananatili silang nasa kanyang tabi. Sa gitna ng panganib, sabwataan, at mga sugat ng damdamin, nagpatuloy ang paglalakbay. Sa bawat sandali ay muling bumangon ang tanong, hanggang saan handang magsakripisyo si Tanggol at ang mga naniniwala sa kanya, alang-alang sa katotohanan at sa kinabukasan ng Maynila.